Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani at ngayon po ay tatalakayin natin ang tungkol sa mga pagkain at inumin na nakakaapekto sa ating kalusugan, partikular na sa ating mga bato. Ito pong artikulo na ito ay tumatalakay sa mga uri ng sabaw ng gulay na akala natin ay malusog, ngunit sa katunayan ay maaaring makapinsala sa ating mga bato, lalo na sa mga edad 60 pataas. Nagtataka po ba kayo kung bakit ang simpleng sabaw ng gulay na tila inosente at malusog ay maaaring unti-unting sumira sa ating bato at humantong pa sa dialysis? Dr. Renato Bagani here, with 35 years of experience to shed light on this crucial topic. Pagdating po sa gitna at katandaan, ang pinakapinapangarap natin ay hindi masasarap na pagkain o kakaibang bagay, kundi ang isang mapayapang umaga kung saan gigising tayo na magaan ang katawan, walang pananakit ng likod, walang pamamaga ng paa, malalim ang paghinga, malinaw ang isip, at lalo na, hindi na kailangang bumangon ng madalas sa gabi para umihi. Ngunit, sa nakalipas na ilang taon, marami po akong nakakasalamuha ng mga pasyente na mahigit 60 taong gulang na nakakaranas ng chronic kidney failure at regular na dialysis. At ang mas nakakabahala po, karamihan sa mga ito ay hindi dahil sa namana, kundi dahil sa lifestyle at mga gawi sa pagkain na akala natin ay napakabuti. Sa aking propesyon, marami na po akong narinig na mga pasyente na nagbabahagi ng parehong pagkabahala. Dok, napakasimple ng kinakain ko, puro gulay na nilaga at isda na niluto nang walang alat. Bakit mahina pa rin ang bato ko? Bakit tumataas pa rin ang creatinine ko? Bakit ihi pa rin ako ng ihi sa gabi? At kapag sinisiyasat ko, may isang detalye na paulit-ulit na lumalabas na hindi inaasahan ng maraming pasyente. Iniimbak nila ang sabaw ng pinakuluang gulay para ihalo sa kanin o inumin sa buong araw. Mayroon pa ngang gumagamit nito bilang kapalit ng tubig sa pag-aakalang ang sabaw ng gulay ay pampalamig, detoxifier, at pampalakas ng bato. Ito po ay hindi maliit na bagay. Ito ay isang tahimik na paalala na ang ating mga bato ay labis na nagtatrabaho dahil sa mga bagay na pinaniniwalaan nating pinakamalusog. Ipinapakita ng nephrology na ang mga bato ay nagtatrabaho ng 24 oras bawat araw, ngunit habang tumatanda, bumababa ang kakayahan ng mga bato na bumawi. Kapag umiinom ka ng sabaw ng gulay na hindi angkop, hindi sa tamang oras, o pinapalamig at iniinom sa buong araw, ang mga bato ay tumatanggap ng karagdagang dami ng natutunaw na compound ng halaman na kailangan ng katawan na i-filter at ilabas. Maraming uri ng gulay kapag nilaga ay naglalabas ng oxalates, purines, nitrates, o iba pang sangkap na madaling magdulot ng metabolic burden. Hindi agad tayo sasaktan ng mga sangkap na ito, hindi agad magdudulot ng sakit, ngunit unti-unti nitong sinisira ang ating mga bato, tulad ng isang patak ng tubig na patuloy na bumabagsak sa isang bato. Sa simula, walang makakapansin, ngunit pagkalipas ng ilang taon, nabubuo ang gallstones ng hindi natin nalalaman, tumataas ang uric acid ng hindi natin nalalaman, lumalaki ang creatinine ng hindi natin nalalaman, at pagkatapos ay mas lumalala ang pag-ihi sa gabi, mas namamaga, mas mahirap kontrolin ang presyon ng dugo. Ang kabalintunaan ay, may mga sabaw ng gulay na akala natin ay normal at hindi nakakapinsala, ngunit naglalaman ng maraming elemento na nagpapahirap sa mga bato na magtrabaho ng doble o triple. May mga mayaman sa oxalate na madaling magkristal at maging bato, may mga mayaman sa purine na nagpapataas ng uric acid, may mga naglalaman ng nitrite na kung palamigin o ipainit muli, ay madaling maging sangkap na hindi nakapakipakinabang sa katawan. Kung uulitin ang gawin na iyon sa loob ng maraming taon, ang mga bato ay unti-unting hihina sa isang tago ngunit tiyak na talamak na paraan, at sa huli, ang ilang mga pasyente ay napipilitang sumailalim sa dialysis nang hindi nauunawaan kung bakit mahina pa rin ang kanilang mga bato kahit na kumakain sila ng malusog. Ang dialysis ay hindi lamang usapin ng pera, ito ay usapin ng kalidad ng buhay. Madaling mapagod ang katawan,
humihina ang puso, madaling magulo ang electrolytes, bumababa ang resistensya, nalilimitahan ang mga aktibidad, hindi na malalim ang pagtulog, at unti-unting nababawasan ang pang-araw-araw na kasiyahan. Wala po sa atin ang nagnanais na mangyari iyon, at naniniwala ako na hindi rin po ninyo gustong ang isang gawi na akala ay mabuti ay maging napakamahal na kapalit sa pagtanda. Kaya naman, ang video na ito ay inilaan ko sa inyo para sa isang napaka-praktikal at kagyat na paksa. 5 uri ng sabaw ng gulay na akalay malusog, ngunit tahimik na sumisira sa paggana ng bato, lalo na sa mga matatanda. At higit sa lahat, ipapakita ko sa inyo ang mas matalinong mga pagpipilian upang makakain pa rin ng gulay at maging malusog nang hindi napapagod ang ating mga bato ayon sa kanilang biological rhythm. Sa huling bahagi ng video, ibabahagi ko ang mga alituntunin sa ligtas na paggamit ng sabaw ng gulay, kailan inumin, gaano karami, ano ang dapat iwasan, at paano maglaga ng gulay para mabawasan ang panganib sa bato. Narito po ang 5 uri ng sabaw ng gulay na hindi dapat inumin ng madalas kung gusto nating maging matibay ang ating mga bato. Kabilang dito ang isang uri ng sabaw na mahigit 8% ng mga pamilya sa Pilipinas ay iniimbak para ihalo sa kanin o inumin sa buong araw nang hindi man lang iniisip na direktang konektado ito sa creatinine at bato. Sana po ay panoorin ninyo ang buong video, pakinggan ng dahan-dahan ang bawat bahagi, dahil ang tamang kaalaman ngayon ay maaaring susi para mas kaunti ang pag-ihi sa gabi, mas magaan ang katawan sa umaga, at mas mapayapa ang pagtanda. At ngayon po, samahan ninyo ako sa unang bahagi, 5 uri ng sabaw ng gulay na akalay malusog, ngunit tahimik na sumisira sa paggana ng bato. 1. Sabaw ng kangkong. Kung itatanong po natin kung aling gulay ang pinakamadalas lumabas sa mga hapagkainan ng mga Pilipino sa nakalipas na mga dekada, siguradong nasa top ang kangkong. Mula sa mga probinsya hanggang sa syudad, mula sa simpleng pagkain hanggang sa mainit na panahon, isang plato lang ng nilagang kangkong na may kasamang malinaw na sabaw na panghalo sa kanin ay sapat na para gumaan ang pakiramdam at masarap kumain. Dahil sa paniniwalang ito, marami po sa atin ang iniimbak ang sabaw ng kangkong para inumin sa buong araw o ihalo sa kanin para madaling malunok. Sa paniniwalang kung malusog ang gulay, mas malusog ang sabaw nito na pampalamig daw sa atay at pampalakas ng bato. Ngunit po, ang malinaw na sabaw na iyan ang pinakamabigat na pasanin sa ating mga bato. Sa siyentipikong pananaw, ang kangkong ay isang uri ng gulay na may mataas na nilalaman ng oxalate. Ang oxalate ay isang natural na compound, hindi lason. Ngunit kapag pumasok sa katawan, may tendensya itong makipag-ugnayan sa calcium sa ihi at bumuo ng calcium oxalate stones, ang pinakakaraniwang uri ng gallstone sa mga matatanda. Ang kapansin-pansin ay, ang oxalate ay napakadaling matunaw sa tubig, kaya kapag nilaga ang kangkong, ang oxalate ay hindi gaanong nasa tangkay ng gulay kundi nasa sabaw. Kapag kumakain po tayo ng kangkong, ang dami ng oxalate na pumapasok sa katawan ay sinusuportahan pa ng fiber at ang proseso ng pagsipsip ay mabagal. Ngunit kapag umiinom po tayo ng sabaw ng kangkong, direktang pumapasok ang oxalate sa dugo at ang bato, ang unang organ na kailangang mag-filter. Kung ito ay mangyayari, paminsan-minsan, kaya pa ng bato. Ngunit kung araw-araw, linggo-linggo, taon-taon itong iniinom, ang bawat baso ng sabaw ng kangkong ay tulad ng isang maliit na ladrilyo na idinadagdag sa pagbuo ng gallstone. Hindi pa makikita ngayon, ngunit pagkalipas ng 1 taon, nabuo na pala ang gallstone nang hindi natin nalalaman. Hindi lang iyon, ang kangkong ay isa ring uri ng gulay na madaling kapitan ng residue ng pataba at pestisidyo, lalo na ang mga itinanim sa mga imburnal, kanal, o hindi kontroladong pagtatanim. Kapag nilaga ang gulay, karamihan sa mga kemikal na ito ay natutunaw sa tubig. Kung kakainin po natin ang gulay, kaunti pa ang natitirang residue. Ngunit kung iinumin ang sabaw, nangangahulugan itong direktang ipinapasok sa katawan ang natutunaw na kemikal.
Ang atay at bato na humihina na sa pagtanda ay kailangan pang magtrabaho ng mabigat para sa kemikal na detoxification. Nakasalamuha ko po ang isang 70 taong gulang na lalaki sa Pampanga na ilang taon nang may gawi na ihalo ang sabaw ng kangkong sa kanin dahil mahina siyang kumain at takot siyang matuyo ang bibig. Hindi siya nakaranas ng matinding sakit. Ramdam lang niya ang pananakit ng likod at mas madalas na pag-ihi sa gabi. Nang sumailalim siya sa pagsusuri, nakita na may gallstone siya sa magkabilang bato at bahagyang tumaas ang creatinine. Sabi niya sa akin, "Doc, hindi naman ako mahilig sa maalat o umiinom ng alak, bakit sira pa rin ang bato ko?" Nang sinisiyasat ko ang kanyang mga gawi, lumabas na ang sabaw ng kangkong ay regular niyang iniinom sa loob ng mahigit 1 dekada. Ang panganib po ng sabaw ng kangkong ay hindi ito agad nagdudulot ng sakit, hindi agad nagdudulot ng takot. Unti-unti nitong sinisira ang mga bato ng tahimik na nagpapaniwala sa maraming tao na sila ay kumakain ng napakalusog hanggang sa tumaas ang pag-ihi sa gabi, bahagyang namamaga ang paa, mahirap kontrolin ang presyon ng dugo o natuklasan ang gallstone, huli na ang lahat. Kaya naman po, ang payo ko sa inyo ay napakalinaw at partikular. Hindi masama ang kangkong. Maaari pa rin po kayong kumain ng kangkong sa araw-araw na pagkain kung malinis ang gulay at malinaw ang pinagmulan. Ngunit ang sabaw ng kangkong ay dapat itapon ng lubusan. Huwag inumin, huwag ihalo sa kanin, huwag lutuin muli bilang sabaw. Lalo na po sa mga nakaranas na ng gallstone, may tumataas na creatinine, mataas ang presyo ng dugo, o madalas na pag-ihi sa gabi. Ang pag-iwas sa sabaw ng kangkong ay isang napakatalinong pagpipilian para maprotektahan ang mga bato sa mahabang panahon. Maaari ninyong palitan ang kangkong ng mas magaan na gulay para sa bato tulad ng upo, patola o pechay na madaling tunawin at hindi nagdaragdag ng pasanin sa pagsala ng bato. Kung minsan, ang pagtatapon lamang ng isang baso ng malinaw na tubig ay ang paraan upang mapanatili ang mga bato na ligtas sa loob ng maraming taon. At sana po ay tandaan ninyo ito. Ang bawat baso ng sabaw ng kangkong na iniinom ay hindi agad nagdudulot ng sakit. Ngunit ito ay isang maliit na ladrilyo na bumubuo ng gallstone kung ulitin ng sapat na katagal. Pagkatapos po nito, tatalakayin natin ang ikalawang uri ng sabaw ng gulay. Isang uri na napakapamilyar sa mainit na panahon at iniisip pa ng marami na pampalakas ng dugo, ngunit nagtatago ng iba pang panganib sa bato kung mali ang paggamit. Number 2. Sabaw ng amaranth, uray. Ang amaranth o uray ay isang uri ng gulay na napakapamilyar sa mga Pilipino, lalo na sa mainit na panahon. Ang magandang kulay lila nito, bahagyang matamis na lasa, at madaling kainin ay karaniwan ding pinagpipilian bilang pampalakas ng dugo, pampalamig ng atay, at pampababa ng lagnat. Kaya naman, maraming po sa atin ang gustong-gusto ito. May mga pamilya pa ngang naglalaga ng isang kaldero ng amaranth sa umaga at iniimbak ang sabaw para inumin sa buong araw, sa pag-aakalang nakakatipid na, mabuti pa sa kalusugan. Naniniwala po ako na marami po sa inyo ang kasalukuyan o dati nang gumagawa nito. Sa umaga, nilalaga ang gulay, isinasalin ang sabaw sa bote, at inilalagay sa mesa. Umiinom ng isang baso sa tanghali, isang baso pa sa hapon, at kung may matira sa gabi, itinatago sa refrigerator para gamitin kinabukasan. Ang gawin na iyan ay tila napakalusog, napakalinis, at napakaangkop sa diwa ng malusog na pagkain. Ngunit po, ang sabaw ng amaranth na pinapalamig ang isa sa mga bagay na nagdudulot ng malaking panganib sa bato na hindi gaanong napapansin. Sa siyentipikong pananaw, ang amaranth ay isang uri ng gulay na mayaman sa natural na nitrate. Ang nitrate mismo ay hindi lason. Kapag pumasok sa katawan sa tamang dami at naproseso ng tama, maaari itong makatulong sa proseso ng pagpapalawak ng daluyan ng dugo at suportahan ang sirkulasyon. Ngunit ang problema ay, kapag ang sabaw ng amaranth ay pinapalamig, lalo na
kung nasa temperatura ng kwarto o ipinapainit muli, ang nitrate ay madaling maging nitrite. Ang nitrite ay isang uri ng compound na hindi nakapakipakinabang sa katawan na nagdudulot ng malaking presyon sa atay at bato sa proseso ng detoxification. Kapag umiinom po tayo ng sabaw ng amaranth na mainit pa, bagong luto, mababa pa ang panganib na ito. Ngunit kapag pinapalamig sa loob ng ilang oras, lalo na mula umaga hanggang tanghali, mula tanghali hanggang hapon, nagsisimula na ang proseso ng pagbabago. Sa panahong iyon, ang baso ng malamig na sabaw na iniinom po natin ay hindi na simpleng sabaw ng gulay, kundi naging metabolic burden na kailangan ng bato na iproseso. Kaya pa ng bato ng mga kabataan na ayusin ito, ngunit sa mga nasa 60 pataas, bumaba na ang kakayahan ng bato na bumawi, kaya napakabilis na naipon ang epektong ito. Ang panganib ng sabaw ng amaranth ay hindi ito nakakasakit agad, hindi agad nagdudulot ng agarang reaksyon. Pampalamig sa simula ngunit nagiging lason kalaunan kung mali ang paggamit at maling oras. At dahil hindi masakit, walang lagnat, walang pagduduwal, maraming tao ang nagiging kampante hanggang sa humina na talaga ang mga bato. Kaya naman po, ang payo ko ay napakapartikular at malinaw para madali ninyong matandaan at magawa. Kung iinom po kayo ng sabaw ng amaranth, inumin lang agad pagkatapos maluto, habang mainit pa o bahagyang malamig. Huwag na huwag itong iiwan ng mahigit 2 oras sa temperatura ng kwarto, huwag itago sa refrigerator para inumin sa buong araw, at huwag ipainit muli para inumin. Kung hindi ito maiinom agad, ang pinakaligtas na paraan ay itapon na lang. At sa mga may senyales na ng mahinang bato, tumataas na creatinine, madalas na pag-ihi sa gabi o mahirap kontrolin ang presyon ng dugo, pinapayuhan ko na iwasan na ang sabaw ng amaranth. Sapat na ang kumain ng gulay mismo. Kung minsan, ang pagpapanatili ng malusog na bato ay hindi nangangailangan ng malalaking bagay, kundi ang pagtigil sa tamang oras sa isang gawi na akala ay napakabuti. Pagkatapos po nito, tatalakayin natin ang ikatlong uri ng sabaw ng gulay. Isang uri na iniisip ng marami na natural na gamot na pampalamig, ngunit may malapit na kaugnayan sa uric acid at paggana ng bato kung mali ang paggamit. Sabaw ng talbos ng kamote. Ang talbos ng kamote ay matagal nang itinuturing na isang pambansang gulay sa hapagkainan ng mga Pilipino. Mula sa pinatisang talbos ng kamote hanggang sa nilagang talbos ng kamote na may kasamang sausawan, maraming po sa atin ang naniniwala na ang talbos ng kamote ay pampalamig, madaling tunawin, pampalakas ng dugo, at pampababa ng lagnat, lalo na sa mga matatanda at bagong galing sa sakit. Dahil sa paniniwalang ito, marami po sa mga pamilya ang iniimbak ang sabaw ng nilagang talbos ng kamote para inumin sa buong araw, sa pag-aakalang napakinabangan na ang mga sustansya, nakakatulong pa sa paglilinis ng katawan. Ngunit po, hindi masama ang talbos ng kamote. Ang problema ay hindi sa talbos ng kamote mismo, kundi sa gawin ng pag-inom ng sabaw ng talbos ng kamote, lalo na kung ang gawin na ito ay nagpapatuloy sa loob ng maraming taon sa mga matatanda. Sa biochemical na pananaw, ang talbos ng kamote ay isang uri ng gulay na naglalaman ng purine, isang natural na compound na matatagpuan din sa maraming pagkain. Kapag pumasok ang purine sa katawan, ito ay nagiging uric acid. Sa mga kabataan na malakas pa ang bato, madaling ilabas ang uric acid. Ngunit sa mga nasa 60 pataas, bumaba na ang kakayahan ng bato na mag-filter at humihina ang kakayahan nitong ilabas ang uric acid. Kaya, kung regular itong kinakain araw-araw, ang uric acid ay maaaring tahimik na maipon sa dugo. Ang kapansin-pansin ay, ang purine ay madaling matunaw sa tubig. Kapag nilaga ang talbos ng kamote, isang bahagi ng purine ay hindi nananatili sa dahon kundi pumupunta sa sabaw. Kung kakainin po natin ang gulay, kontrolado pa ang dami ng purine na nasisipsip dahil sa fiber at mabagal na proseso ng panunaw. Ngunit kapag umiinom po tayo ng sabaw ng talbos ng kamote, direktang pumapasok ang purine sa dugo na nagpapahirap sa bato
na iproseso agad. Para sa mga bato na humina na sa pagtanda, hindi ito maliit na presyon. Ang unang resulta na nararanasan ng maraming pasyente ay ang pagtaas ng uric acid na nagre-resulta sa pananakit ng kasukasuan, pananakit at paninigas ng kasukasuan sa umaga, lalo na sa malaking daliri sa paa, bukong-bukong at tuhod. Iniisip ng marami na ito ay sakit lang sa pagtanda, ngunit sa katunayan, ito ay maaaring maagang senyales ng gout. Kapag matagal na ang gout, ang uric acid crystals ay hindi lang nagtitipon sa kasukasuan, kundi pati na rin sa bato na nagiging sanhi ng pamamaga, pinsala sa glomeruli at mabilis na paghina ng paggana ng filtration. Nakasalamuha ko po ang isang 72 taong gulang na lalaki sa Laguna na ilang taon nang may pananakit ng tuhod. Napakasimple ng kinakain niya, araw-araw ay may pinatisang talbos ng kamote o nilagang talbos ng kamote, at lalo na, iniinom niya ang sabaw ng talbos ng kamote bilang kapalit ng tsaa dahil nakasanayan na niya. Nang sumailalim siya sa pagsusuri, mataas ang uric acid niya at tumaas din ang creatinine at ang bato niya ay nasa maagang yugto ng paghina. Nagulat siya at sinabi sa akin, "Doc, akala ko pampalamig ang talbos ng kamote. Bakit nakakasama pala?" Ngunit sa katunayan, hindi masama ang talbos ng kamote, kundi ang matagal na paggamit nito na hindi angkop sa huminang bato. Ang panganib ng sabaw ng talbos ng kamote ay hindi ito agad nagdudulot ng reaksyon, walang pagduduwal, walang matinding sakit, hindi ito nakakatakot, ngunit unti-unti itong nagtitipon ng purine araw-araw, tumataas ang uric acid, mas maraming trabaho ang bato, habang unti-unting bumababa ang kakayahan nitong mag-filter. Hanggang sa lumabas ang pamamaga ng paa, mas madalas na pag-ihi sa gabi, mas matinding pananakit ng kasukasuan, ang pinsala sa glomeruli ay tahimik nang nangyari ng matagal. Kaya naman, gusto kong bigyang diin ang isang napakahalagang bagay upang matandaan po ninyo ng mabuti. Hindi masama ang talbos ng kamote, ngunit ang gawin ng pag-inom ng sabaw ng talbos ng kamote ang problema. Sa mga nakaranas na ng gout, matagal na ang pananakit ng kasukasuan, mataas ang uric acid, tumataas ang creatinine, o sumasailalim sa paggamot sa sakit sa bato, pinapayuhan ko na iwasan ng lubusan ang sabaw ng talbos ng kamote. Huwag inumin, huwag ihalo sa kanin, huwag gamitin bilang inumin na pampababa ng lagnat. At kung gusto pa rin po ninyong kumain ng talbos ng kamote dahil gusto ninyo ang lasa at madali itong tunawin, kainin lang ang nilagang gulay, itapon ang sabaw, huwag hayaang ipagpatuloy ng lumang gawi ang pagpapahirap sa inyong bato. Kung minsan, ang pagprotekta sa bato ay hindi nangangailangan ng komplikadong hakbang, kundi ang pagtigil sa tamang oras sa isang gawi na akala ay napakabuti. Pagkatapos po nito, tatalakayin natin ang ika-4 na uri ng sabaw ng gulay, isang uri na pinaniniwalaan ng marami na natural na gamot na pampalamig sa bato, ngunit kung mali ang paggamit ay nagiging sanhi ng pag-ihi sa gabi at iritasyon sa urinary tract. 4. Sabaw ng kangkong watercress. Ang kangkong o watercress ay isang uri ng gulay na madalas bigyan ng tawag na diuretic vegetable na mabuti sa bato at nakakatulong sa detoxification. Kaya naman, maraming po sa atin, lalo na ang mga may bahagyang pamamaga ng paa, kaunting ihi, o pakiramdam na mabigat ang katawan, ang naglalaga ng kangkong at iniimbak ang sabaw para inumin bilang pampalamig sa pag-aakalang makakatulong ito sa paggana ng bato. Ngunit po, sa mga kabataan na malakas pa ang bato, ang bahagyang diuretic effect ay maaaring makatulong sa katawan na ilabas ang mga dumi. Sa mga matatanda naman, lalo na kung mahina na ang bato, ang labis na diuretic effect ay isang double-edged sword at ang sabaw ng kangkong ay isang tipikal na halimbawa ng pagkalito sa pagitan ng pagtulong sa bato at pagpapahirap dito. Sa biolohikal na pananaw, ang kangkong ay naglalaman ng maraming natural na sulfur compound, lalo na ang glucosinolates. Kapag nilaga, ang mga compound na ito ay natutunaw ng marami sa tubig na nagiging sanhi
ng medyo malakas na diuretic effect. Kapag iniinom po natin ang sabaw ng kangkong bilang pampalamig, ang bato ay patuloy na pinupukaw na maglabas ng tubig na nagpapahirap sa pantog at urinary tract na palaging magtrabaho. Ano po ang resulta? Sa simula, marami ang nakakaranas ng mas madaling pag-ihi at mas magaan ang pakiramdam, ngunit pagkalipas ng maikling panahon, nagsisimula na ang madalas na pag-ihi sa gabi, minsan 2,003 beses bawat gabi. Napuputol ang pagtulog, napapagod ang katawan, humihina ang isip sa umaga. Sa mga matatanda, ang matagal na insomnia ay nagiging sanhi pa ng pagbabago-bago ng presyon ng dugo, madaling mapagod ang puso, at bumababa ang mentalidad. Hindi lang sa pag-ihi sa gabi, ang labis na pag-inom ng sabaw ng kangkong ay maaari ding magdulot ng bahagyang iritasyon sa urinary tract na nagiging sanhi ng pakiramdam ng init at hapdi kapag umiihi, madalas na pag-ihi, at hindi kumpletong pag-ihi. Ang mga sintomas na ito ay madalas na napagkakamalan na bahagyang pamamaga o paghina ng pantog dahil sa pagtanda. Ngunit kakaunti ang nag-iisip na ang gawi ng pag-inom ng diuretic vegetable water, araw-araw ang ugat ng problema. Nakasalamuha ko po ang isang 69 taong gulang na babae sa Rizal na madalas na mamaga ang paa, kaya naman pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na uminom ng sabaw ng kangkong para mailabas ang tubig. Regular siyang umiinom nito, halos araw-araw sa loob ng ilang buwan. Ang resulta ay bahagyang bumaba ang pamamaga ng paa, ngunit nakaranas siya ng matinding insomnia dahil sa pag-ihi sa gabi, pumayat ang kanyang katawan, at bumaba ang kanyang mentalidad. Nang itinigil niya ang sabaw ng kangkong at inayos ang kanyang dieta, unti-unting bumalik sa normal ang kanyang pagtulog. Ang mahalaga po na gusto kong bigyang diin ay, ang bato ng mga matatanda ay hindi kailangang patuloy na pukawin, kundi kailangan itong magpahinga sa tamang oras. Ang malakas na diuretic effect sa gabi o ang matagal na pag-inom nito sa loob ng maraming araw ay nagpapahirap sa bato na magkaroon ng panahon para bumawi, na nagpapahina sa paggana nito sa mahabang panahon. Kaya naman, ang payo ko ay napakalinaw at madaling sundin. Kung gusto po ninyo ang kangkong, maaari pa rin po kayong magluto ng sabaw na malabnaw at kumain ng gulay mismo sa tamang dami sa pagkain, ngunit hindi dapat inumin ang sabaw ng kangkong bilang pampalamig. Huwag itago para inumin sa buong araw, lalo na sa hapon o gabi. Sa mga nakaranas na ng madalas na pag-ihi sa gabi, insomnia, pabago-bagong presyon ng dugo, o mahinang bato, ang pag-iwas sa sabaw ng kangkong ay isang napakahalagang hakbang. Kung minsan, ang pagprotekta sa bato ay hindi nangangailangan na mas magtrabaho ang bato, kundi ang pagpapahinga nito sa tamang oras. Pagkatapos po nito, tatalakayin natin ang ikalimang uri ng sabaw ng gulay, isang uri na napakapamilyar na dahon na karaniwang itinuturing na natural na gamot para sa sipon, ngunit kung mali ang paggamit ay nagiging sanhi ng negatibong epekto sa bato. Sabaw ng dahon ng malunggay. Kung mayroon po akong isang uri ng dahon na halos walang nagdududa, kahit pa ang mga may mahina ng bato, kidney failure o diabetes, iyon po ay ang dahon ng malunggay. Sa isip ng maraming tao, ang malunggay ay isang malusog na dahon na ginagamit sa sipon, pananakit ng tiyan, kabag, at itinuturing pangang nakakapagpalakas ng katawan. Kaya naman, marami po sa atin ang may gawi na maglaga ng dahon ng malunggay at inumin ang sabaw, lalo na kung bahagyang napapagod, nilalamig, o simpleng inumin lang bilang kapalit ng tubig para uminit ang tiyan. Ngunit po, hindi masama ang malunggay. Ang problema ay nasa katangian ng dahon ng malunggay na hindi angkop sa matagal na paggamit, lalo na sa mga may mahinang bato, kidney failure, diabetes, o mataas na presyon ng dugo. Ayon sa tradisyonal na gamot, ang dahon ng malunggay ay may katangian na mainit, pampawis, pampalakas ng sirkulasyon, at nagpapabilis ng paggana ng katawan. Dahil sa init na ito, kapag ginamit sa tamang oras at tamang sakit, ang malunggay ay maaaring makatulong sa pagpapagaling ng sipon, pagpapawis, at pagbabawas ng kabag. Ngunit ang init na iyon, kung ginagamit araw-araw ng matagal,
ay naglalagay sa katawan sa isang estado ng patuloy na pagtaas ng metabolismo. Sa mga kabataan na malakas pa ang katawan, ang pagtaas ng metabolismo na ito ay maaaring hindi magdulot ng malinaw na problema. Ngunit sa mga matatanda, lalo na kung mahina na ang bato, ang patuloy na pagpapabilis ng katawan ay magpapahirap sa bato na magtrabaho ng mas mabigat para sa regulasyon ng tubig, electrolytes at presyon ng dugo. Ang mga bato na pagod na ay kailangan pang magpasan ng mataas na metabolic rate na unti-unting magpapahina sa kanila. Nakasalamuha ko po ang mga pasyente na may bahagyang kidney failure na napakahigpit sa pagkain, ngunit may gawi na uminom ng sabaw ng dahon ng malunggay araw-araw dahil iniisip nilang malusog ang herbal na gamot. Pagkalipas ng ilang panahon, nagsisimula silang makaranas ng pakiramdam na mainit sa loob ng katawan, mas madalas na pag-ihi, mas matinding pagkauhaw. Mayroon ding mga nakakaranas ng pabago-bagong presyon ng dugo, at mayroon ding mas mahirap kontrolin ang blood sugar kahit na hindi nagbago ang kanilang kinakain. Nang sinisiyasat ko ang kanilang mga gawi, lumabas na ang sabaw ng malunggay ay regular na iniinom araw-araw, lalo na sa hapon at gabi. Sa pisyolohiya, kapag ang katawan ay patuloy na pinupukaw sa metabolismo, tumataas ang daloy ng dugo sa bato, mas malakas ang proseso ng filtration habang bumababa ang kakayahan ng bato ng mga matatanda na mag-filter. Hindi ito agad nagdudulot ng sakit, ngunit mas mabilis nitong sinisira ang mga bato, lalo na sa mga pasyente na may talamak na pamamaga, diabetes o mataas na presyon ng dugo, mga kondisyon na nagpapahirap sa mga bato kaysa sa normal. Isang punto na madalas na napapansin ay ang dahon ng malunggay ay hindi pampalamig, kundi pampainit. Sa simula, gagaan ang pakiramdam kapag ininom, ngunit kung matagal itong ginagamit, madaling mawalan ng balanse ang yin at yang ng katawan na nagreresulta sa pakiramdam na mainit sa loob, pagkabahala at hirap sa pagtulog. Sa mga may mahinang bato, ang insomnia at pagkabahala sa biological rhythm ay lalong nagpapahirap sa bato na makarecover. Kaya naman, gusto kong bigyang diin ng napakalinaw upang matandaan po ninyo at maiwasan ang pagkalito. Ang sabaw ng dahon ng malunggay ay dapat lang gamitin sa maikling panahon sa mga partikular na kaso tulad ng sipon, bahagyang sinisipon, at itigil agad kapag nawala na ang mga sintomas. Huwag na huwag itong gamitin bilang pang-araw-araw na inumin. Huwag inumin bilang kapalit ng tubig. Huwag inumin ng matagal sa loob ng maraming linggo. Sa mga pasyente na may kidney failure, mahinang bato, diabetes o mataas na presyon ng dugo, pinapayuhan ko na iwasan ng lubusan ang pag-inom ng sabaw ng dahon ng malunggay ng regular kahit pa sabihin ng iba na malusog ang herbal na gamot. Kung minsan, ang pinakamapanganib ay nasa mga bagay na pinaniniwalaan nating pinakaligtas. Ang pagpapanatili ng matibay na bato ay hindi nangangailangan ng pag-inom ng maraming uri ng herbal na gamot, kundi ang paggamit sa tamang oras at pagtigil sa tamang panahon. Pagkatapos po nito, tatalakayin natin ang napakahalagang bahagi, hindi ang pagbabawal sa gulay, kundi ang pagpili ng tamang paraan ng paggamit upang makapagpahinga ang bato para manatiling malusog ang pagkain at maprotektahan ang bato sa mahabang panahon. Mga gintong alituntunin sa pag-inom ng sabaw ng gulay. Sa puntong ito, gusto ko pong huminto sandali upang sabihin sa inyo ang isang napakahalagang bagay upang hindi po kayo matakot o magkamali sa pagkaunawa sa mga ibinahagi ko sa mga naunang bahagi. Hindi po ito para ipagbawal ang pagkain ng gulay at hindi rin para matakot po kayo sa sabaw ng gulay. Ang berdeng gulay ay nananatiling pundasyon ng isang malusog na dieta lalo na sa gitna at katandaan. Ang problema ay nasa pagpili ng tamang uri, paggamit sa tamang paraan at sa tamang oras upang makapagpahinga ang bato sa halip na mahirapan. Ang ating mga bato, tulad ng sinabi ko sa simula, ay hindi gusto ang mga bagay na masyadong matapang, masyadong malakas, masyadong mabilis. Ang bato ng mga matatanda ay gusto ang mga bagay na dahan-dahan, malabnaw at mainit. Kapag naunawaan po ninyo ang prinsipyong ito,
mas magiging madali ang lahat ng pagpipilian. At ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang 5 uri ng sabaw ng gulay na itinuturing na medyo magaan sa bato. Kung gagamitin ng tama at sa tamang dami, hindi ito magdaragdag ng pasanin sa ating mga bato. 1. Sabaw ng upo. Ang upo ay isang uri ng prutas na may katamtamang lamig, mababa sa oxalate, hindi mayaman sa purine, at naglalaman ng maraming natural na tubig na madaling ilabas. Kapag nilaga ang upo, ang sabaw ay malabnaw at hindi masyadong pumupukaw sa bato na mag-filter ng labis. Maaari po kayong uminom ng sabaw ng upo habang mainit pa sa maliit na dami, lalo na sa araw, na nakakatulong sa katawan na gumaan ang pakiramdam nang hindi napapagod ang bato. Gayunpaman, hindi rin dapat palitan ang tubig ng sabaw ng upo. 2. Sabaw ng patola. Ang patola ay isang uri ng pagkain na napakapamilyar sa mga Pilipino. Ang matamis nitong lasa, madaling tunawin, at kaunting metabolic waste ay napakagaling. Ang sabaw ng patola ay may kalamangan na hindi malakas na diuretic at hindi nagdudulot ng iritasyon sa urinary tract. Kung mainit ang pakiramdam ninyo at mahina kumain, maaari po kayong uminom ng kaunting sabaw ng patola na malabnaw agad pagkatapos maluto. Huwag itong palamigin ng matagal. Ang patola ay partikular na angkop sa mga madalas umihi sa gabi dahil hindi ito nagpapataas ng dalas ng pag-ihi tulad ng ibang gulay. Sabaw ng kalabasa. Ang sabaw ng kalabasa ay karaniwang kilala sa mga benepisyo nito, ngunit kakaunti ang nakakapansin na ang sabaw ng kalabasa, kung lutuin ng malabnaw, ay medyo matatag para sa bato. Ang kalabasa ay hindi mayaman sa oxalate, hindi mayaman sa purine, at naglalaman ng mga compound na nakakatulong sa katawan na mag-metabolize ng dahan-dahan. Maaari po kayong uminom ng sabaw ng kalabasa sa umaga o tanghali kapag aktibo pa ang katawan. Iwasan ang paggamit nito sa gabi upang hindi magdulot ng kabag o hirap sa pagtulog. 4. Sabaw ng pechay. Ang pechay ay isang uri ng gulay na may natural na matamis na lasa, malambot ang texture, at madaling tunawin na napakaangkop sa mga matatanda. Ang sabaw ng pechay ay hindi masyadong malamig, hindi masyadong mainit, at hindi nagpapataas ng diuretic effect. Maaari po kayong uminom ng kaunting sabaw habang mainit pa, lalo na sa mga araw na medyo marami ang kinain na protina. Ito ay isang uri ng gulay na medyo magaan sa bato kung ginagamit ng tama. 8. Sabaw ng sampalok. Ngunit nilaga, hindi kinain na hilaw. Ang hilaw na sampalok na dinidikdik at kinakain ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, hirap sa panunaw, at magdagdag ng pasanin sa bato kung madalas itong ginagamit. Ngunit ang nilagang sampalok na may malabnaw na sabaw at iniinom agad habang mainit pa ay iba. Nakakatulong ito na mabawasan ang lamig, nililimitahan ang panganib ng iritasyon sa bato. Gayunpaman, ang sampalok, kahit nilaga, ay dapat lang gamitin paminsan-minsan, hindi araw-araw, hindi matagal sa loob ng maraming linggo. Ang gusto kong bigyang diin sa bahaging ito ay, mayroon pa rin po kayong mga pagpipilian, at ang mga pagpipiliang iyon ay hindi komplikado o kakaiba. Tandaan lang ang isang simpleng prinsipyo. Ang bato ay gusto ang mga bagay na dahan-dahan, malabnaw, at mainit. Kung ang sabaw ng gulay ay malabnaw, iniinom agad, ginagamit sa tamang dami at tamang oras, iba ito sa pag-iimbak at pag-inom sa buong araw o paggamit bilang inumin na pampababa ng lagnat. Huwag po kayong mag-alala na pagkatapos ng video na ito ay wala na kayong kakainin, hindi ganoon. Ang kalusugan ay hindi nagmumula sa labis na pagbabawal, kundi sa tamang pag-unawa at banayad na pagsasaayos. Kung aalisin lang natin ang mga gawi na hindi na angkop sa ating edad at pananatilihin ang mga bagay na tunay na nagpapalusog sa katawan, magkakaroon ng pagkakataon ang mga bato na makapagpahinga at makarecover. At ngayon, tatalakayin natin ang susunod na bahagi, mga gintong alituntunin sa pag-inom ng sabaw ng gulay. Upang anuman ang uri ng gulay na gamitin ninyo, alam ninyo kung paano maiiwasan ang pagkakamali at mapanatili ang bato
na ligtas sa mahabang panahon. Pagkatapos po ninyong marinig ang tungkol sa 5 uri ng sabaw ng gulay na maaaring makapagpahina sa bato, marami po sa inyo ang magtatanong, kaya puwede pa ba akong uminom ng sabaw ng gulay, Doc? Sasagutin ko po kayo ng diretso, puwede, ngunit dapat inumin ayon sa tamang alituntunin. Dahil ang nakakapagpahina sa bato ay hindi lang ang pag-inom o hindi pag-inom, kundi ang maling paraan ng pag-inom. Ang maling paraan ng pag-inom ay parang mayroon tayong timba na lalagyan ng tubig, ngunit butas na ang timba. Patuloy po tayong nagbubuhos, lalong nabubutas, sa huli, hindi napupuno ang timba, kundi mas mabilis itong nasisira. Ganoon din po ang maling pag-inom ng sabaw ng gulay. Akala natin pampalusog, ngunit unti-unti nitong sinisira ang bato. At narito ang 5 gintong alituntunin. Kailangan ninyo lang pong tandaan ang 5 bagay na ito para mabawasan ng malaki ang panganib sa bato. Unang alituntunin, huwag palitan ang tubig ng sabaw ng gulay. Ang tubig po ang pinakakailangan ng katawan upang makapagtrabaho ng maayos ang bato. Ang sabaw ng gulay, gaano man ito kalusog, ay naglalaman pa rin ng mga compound na natutunaw sa tubig na kailangan pang i-filter ng bato. Kung iinumin po ninyo ang sabaw ng gulay sa buong araw at hindi iinumin ang tubig, hindi nalilinis ng tama ang bato at kailangan pa nitong i-filter ang mga hindi kailangan. Ang ligtas na paraan ay, kung iinom, uminom lang ng maliit na dami bilang pantulong, ang tubig pa rin ang pangunahing inumin. Ikalawang alituntunin, huwag iwanan ang sabaw ng gulay magdamag. Ito ay napakakaraniwang pagkakamali sa maraming pamilya, lalo na sa mga nagtitipid. Nilaga sa hapon, iniwan, ininom kinabukasan sa umaga. Ngunit po, ang pag-iwan ng magdamag ay hindi lang usapin kung pwedeng inumin, kundi usapin ng pagbabago ng sangkap. Ang sabaw ng gulay na matagal nang nakaimbak ay madaling kapitan ng pagdami ng bakterya at ang mga compound sa gulay ay maaaring magbago sa hindi magandang direksyon. Kapag ininom ng katawan, mas maraming lason ang kailangang ilabas ng atay at bato, mas napapagod ang mahinang bato. Ikatlong alituntunin, huwag ipainit muli ang sabaw ng gulay. Marami po sa atin ang nag-iisip na ang pagpapainit muli ay nakakalinis at nakakaligtas. Ngunit gusto kong linawin na ang pagpapainit muli ay hindi nagpapabuti ng lahat at kung minsan ay nagiging sanhi pa ng mas komplikadong pagbabago ng ilang compound. Lalo na sa mga gulay na mayaman sa nitrite, ang pagpapalamig at pagpapainit muli ay lalong nagpapataas ng panganib. Kaya, kung matagal nang pinalamig, pinakamabuti na itapon na lang at huwag manghinayang. Mas mahalaga ang inyong bato kaysa sa isang baso ng sabaw ng gulay. Ikaapat na alituntunin, huwag lagyan ng asin, flavor enhancer o patis ang sabaw ng gulay na inumin. May mga pasyente na nagsasabi sa akin na mahirap uminom ng walang lasa, kaya nilalagyan ng kaunting asin para madali. Ngunit po, ang asin ang pinakamahirap para sa bato. Ang mataas na sodium ay nagiging sanhi ng pagpigil ng tubig sa katawan. Tumataas ang presyon ng dugo, nababanat ang glomeruli, at unti-unting mabilis na humihina ang bato. Kung gusto po ninyong uminom ng sabaw ng gulay, inumin ito ng malabnaw, walang lasa, at walang idinagdag na pampalasa. Ikalimang alituntunin, laging lutuin, agad at inumin. Ito ang pinakasimple, ngunit pinakamahalagang alituntunin. Ang sabaw ng gulay ay ligtas lang kapag bago pa, mainit pa o maligamgam, at hindi pa nagbabago. Kapag niluto na, kung gusto ninyong inumin agad sa pagkain na iyon o sa napakaikling panahon. Huwag isalin sa bote para inumin sa buong araw. Huwag iwanan mula umaga hanggang hapon at lalong huwag itago hanggang kinabukasan. Ang katawan ng mga matatanda ay hindi na kayang tiisin ang mga bagay na nagbago na. Sa pamamagitan lamang ng 5 alituntunin na ito, nakuha na ninyo ang pinakamahalagang bahagi upang maprotektahan ang inyong bato kapag gusto ninyong uminom ng sabaw ng gulay. Umaasa ako na matatandaan po ninyo ito. Ang bato ay gusto ang simple. Gusto ng bato ang tubig,
Gusto ang malabnaw, gusto ang bago, mainit, at sapat lang. Ang mga bagay na matagal nang nakaimbak, matapang, maalat, gaano man po ninyo isipin na pampalusog, itinuturing itong pasanin ng bato. Pagkatapos po nito, ibabahagi ko ang 5 paraan ng pag-inom ng tubig na nakakatulong sa bato na makapagpahinga at makarecover. Ipinresenta ng simple, madaling tandaan, at angkop sa pisyolohiya ng mga nasa gitna at katandaan. Kailangan lang po ninyong subukan ang 1 o 2 at gagaan na ng malaki ang pakiramdam ng bato. Marami po sa atin ang nag-iisip na kung mahina ang bato, kailangan lang uminom ng maraming tubig para bumuti. Ngunit sa totoo lang, hindi maraming tubig ang kailangan ng bato, kundi tamang tubig at tamang paraan ng pag-inom. Kung tama ang pag-inom, makapagpapahinga ang bato. Kung mali ang pag-inom, mas napapagod ang bato. At ang nakakalungkot ay, marami po sa atin ang nagpapahirap sa kanilang mga bato araw-araw dahil lang sa maling paraan ng pag-inom ng tubig sa kanilang edad at kalagayan. Subukan po ninyong isipin ito para mas madaling maunawaan. Ang bato ay parang isang bantay na nagbabantay sa loob ng maraming dekada ng walang pahinga. Kapag bata pa, malakas pa ang bantay na iyon. Kayang iproseso ng mabilis at marami. Ngunit pagtanda, kailangan ng bantay na iyon na magtrabaho ng mas dahan-dahan, mas regular, at magkaroon ng oras para magpahinga. Kung patuloy po ninyong binubuhusan ng tubig ang katawan, mapipilitan ang bato na patuloy na magtrabaho at sa kalaunan ay mapapagod. Ang unang paraan ng pag-inom ng tubig na nakakatulong sa bato na makapagpahinga at makarecover ay ang pag-inom ng maligamgam na tubig na hinati-hati sa buong araw. Ang tubig po ang pinakamadaling iproseso para sa bato. Kapag bahagyang maligamgam ang tubig, bahagyang lumalabas ang daluyan ng dugo, mas maayos ang daloy ng dugo sa bato, mas magaan ang proseso ng filtration. Huwag po kayong uminom ng maraming tubig ng sabay-sabay, kundi uminom lang ng maliliit na sip-sip na hinati-hati mula umaga hanggang hapon. Bawat inumin ay ilang sip-sip lang, ngunit ulitin ng maraming beses. Nakakatulong ang paraan ng pag-inom na ito sa bato na mag-filter ng dahan-dahan, regular, at hindi labis na magtrabaho. Marami po sa atin ang nagbabahagi na nang magbago sila mula sa pag-inom ng sabay-sabay tungo sa pag-inom ng hinati-hati, nabawasan ng malaki ang pag-ihi sa gabi pagkalipas ng ilang linggo. Ang ikalawang paraan ay ang pag-inom ng mas maraming tubig sa araw at unti-unting bawasan kapag papalubog na ang araw. Ang bato ay mayroon ding biological rhythm tulad ng ibang organ. Sa araw, sapat pa ang enerhiya ng bato para mag-filter ng dugo at ilabas ang mga dumi. Ngunit mula sa hapon hanggang gabi, lalo na pagkatapos ng 6 p.m., kailangan ng bato na maghanda para sa panahon ng pagpapahinga sa gabi. Kung marami po kayong iinumin sa gabi, hindi makakapagpahinga ang bato na magre-resulta sa pag-ihi sa gabi, insomnia, at pagkapagod sa umaga. Isang madaling tandaan na prinsipyo ay uminom ng sapat na tubig bago ang 6 p.m. at pagkatapos ay uminom lang ng maliliit na sipsip kung talagang nauuhaw. Kapag tahimik ang pagtulog sa gabi, doon lang magkakaroon ng pagkakataon ang bato na makarecover. Ang ikatlong paraan ay ang paggamit ng tubig bilang pangunahing inumin at ang ibang uri ng inumin ay pantulong lang. Marami po sa atin ang may gawi na uminom ng sabaw ng gulay, herbal na tsaa, juice, o herbal na inumin bilang kapalit ng tubig sa pag-aakalang mas pampalusog. Ngunit sa bato, bawat uri ng inumin bukod sa tubig ay mayroong mga sangkap na kailangan pang i-filter ng bato. Kahit maganda o hindi ang sangkap, kailangan pa ring magtrabaho ang bato para iproseso ito. Kapag mas malaki ang porsyento ng tubig sa inyong inumin, mas malinis ang pakiramdam ng bato. Kapag labis po kayong umiinom ng ibang uri ng inumin, mas komplikado ang pag-filter ng bato at mas napapagod ito. Kaya, kung iinom ng sabaw ng gulay o herbal na inumin, ituring itong karagdagang inumin lang, hindi ang pangunahing inumin sa buong araw. Ang ikaapat na paraan ay ang pag-inom ng tubig ayon sa pangangailangan ng katawan, hindi ang pagpilit sa pag-inom ayon sa emosyon o sa mga sabi-sabi.
May mga pasyente na pinipilit ang kanilang sarili na uminom ng maraming tubig dahil sa takot na makasama ang kulang na tubig sa bato, ngunit hindi rin maganda ang labis na pag-inom. Ang pinakasimpleng senyales upang malaman kung sapat na ang tubig sa katawan ay ang kulay ng ihi. Ang dilaw na ihi ay magandang senyales. Kung ang ihi ay malinaw sa buong araw at patuloy na umiihi, malamang na umiinom kayo ng mas marami sa kayang iproseso ng bato ng komportable. Ang pag-inom ng tubig ay dapat na pakikinig sa katawan, hindi isang karera kung sino ang mas maraming iinom. Ang ikalimang paraan ay ang pag-inom ng tubig ng relax at dahan-dahan, tila hindi ito konektado, ngunit napakahalaga nito sa mga matatanda. Kapag umiinom po kayo ng tubig sa ilalim ng stress at pagmamadali, napupukaw ang nervous system, bumabara ang daluyan ng dugo, humihina ang filtration ng bato. Sa kabaliktaran, kapag nakaupo po kayo ng tahimik, umiinom ng dahan-dahan at humihinga ng regular, nagpapadala ng signal ng kaligtasan ang katawan sa mga organ, kabilang ang bato. Mas maayos ang pagtatrabaho ng bato at mas kaunti ang iritasyon. Marami po sa inyo ang makakaranas ng mas magaan na pakiramdam, mas malinaw na isip, at mas malalim na pagtulog sa pamamagitan lamang ng pagbabago sa paraan ng pag-inom na ito. Ang mahina pong bato ay hindi isang hatol, ngunit sa maraming kaso, ang bato ay napapagod lang dahil sa maling ritmo sa mahabang panahon. Kapag inayos po ninyo ang paraan ng pag-inom ng tubig, makakapagpahinga ang bato, makaka-recover ng unti-unti. Hindi kailangan ng malalaking bagay, sapat na ang tamang pag-inom ng tubig araw-araw at gagaan na ng malaki ang pakiramdam ng bato. Umaasa ako na matatandaan po ninyo ang isang napakahalagang bagay na ito para sa inyong sarili araw-araw. Hindi maraming tubig ang kailangan ng bato, kundi tamang ritmo, tamang dami, at tamang paraan ng pag-inom. Kapag maayos ang pangangalaga sa katawan, gagaan din ang isip, at kapag payapa ang isip, tahimik ang bato. Kung sa tingin po ninyo ay kapaki-pakinabang ang mga ibinahagi ko, simulan po ninyo ngayon sa pamamagitan ng pag-aayos ng inyong paraan ng pag-inom ng tubig. Ito ay isang maliit ngunit napakahalagang regalo na maibibigay ninyo sa inyong mga bato.